A cry of revival. Isang iyak, pag-iyak, patungo sa revival. So, may explain ko dyan kung ano ang revival. We encounter this word, nakikita natin ito sa Facebook, TikToks, na revival ang nangyari dito, revival ang nangyari sa bansang ito, revival ang nangyari sa church na ito, revival ang nangyari sa ganitong gatherings. But what is the real meaning of revival? So, malalaman po natin yung revelation ng Panginoon kung ano yung revival. So, are you ready, guys? Yes. Are you ready to be, tawag dito, handa ka bang batuhin ng Panginoon ng salita niya ngayon? Yes. Kasi ang salita ng Panginoon ay kayang bumago, kayang umayos, kayang luminis. Only the Word of God can help us. Only the Word of God will transform our perspective in life, our minds. Only the Word of God. And the most neglected word is the Word of God. At yun ang hindi nakikita ng maraming Kristiyano. They go to church. Yes, Sunday service. Walang mali doon. Pero wala tayong personal reading, devotion through the Word of God. Kaya palagi po tayong stress, palagi po tayong down, palagi po tayong victims, palagi po tayong exhausted, palagi po tayong, alam niyo, naghahabol ng oras. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagbibigay niya ng oras kada oras na ginagalawan natin. The 24 hours God given to us is a perfect time. You know what? It makes, or hindi nagiging perfect yung time para sa'yo kasi na-neglect po natin yung Word of God. We don't prioritize Word of God. We don't prioritize our prayer life. We don't prioritize church. I'm not here to para sabihin ma-guilty kayo sa ginagawa po natin. I'm here to remind every one of us na kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord para graduate ka. Kailangan mo si Lord para makapasa ka sa exam. Kailangan mo si Lord para ma-handle mo yung allowance mong maliit. Kailangan mo si Lord pag wala ka ng allowance. Kailangan mo si Lord pag hindi mo na alam ang gagawin. Kailangan mo ang Lord pag wala ka ng lakas. Kailangan mo si Lord pag isabi sa katabi mo, punitin, tanaugiktan. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo. At kahit nasa maganda kang pamumuhay, maayos na establishmento na pamumuhay, kailangan mo pa rin si Lord. Kasi nagiging maayos, nagiging maganda ang sitwasyon, ang puso, ang isip. Pag si Lord ang kasama po natin. Amen? Amen. So my word for today is in Psalms, the God given to us, Psalms chapter 86, Psalms chapter 85 verse 6. It is a cry for a restoration of Israel. It is a prayer, actually. Pakikita natin dito yung paano yung kapangyarihan ng salita ng Lord. And during, nagawa ko na ito ng Wednesday, at kaninang 4 a.m., gumising pa ako, God wakes me up, anak, yung turo mo, ayusin mo. Nagising ako ng 4 a.m., nagising pa ako ng 4 a.m., God reminded me. Tapos, nung ginagawa ko ito, binasa ko yung whole chapter ng Psalms 85. It is a prayer, it is a call na Lord, restore me, restore this land. At what hooks me here is yung verse na 6, will you not revive us again? Yung prayer na nakita ko yung heart, nakita ko yung puso ng word na ito, will you please revive me again? Will you please come with me again? Would you please, I want to experience your presence again. It means, kailangan nila ng revival. Kailangan nila ng presence ng Panginoon. Kailangan nila ng paghihipo ng Panginoon.
Kailangan nila ng salita ng Panginoon na makakapagbigay enlightenment sa ating lahat. Kailangan nila ng rebukes. Kailangan nila ng paalala. That your people may rejoice in you. Ang totoong kapahingahan, ang totoong pagkakaroon ng kapahingahan ay galing lamang sa Panginoon. Ang mundong ito, mabibigyan ka ng rest, but not permanently rest. It is a temporary rest. Same time, pagkatapos mong nag-rest sa mundo, para ka pa rin pagod. Pag sa Lord ka nagpahinga, kahit whole week kang pagod, 1 oras mo lang, 30 minutes mo lang sa presence ng Panginoon, lahat ng pagod mo, napawi. That's the power, the presence of God. Why a cry of revival? We need this. Kahit na Christians ka, you need to revive. Hello? We are not a perfect Christians. Monday, napapalagpas po natin ang hindi pagbabasa. Monday, nauna mo na lahat, nahuli mo na ang Lord, nagbasa ka na ng gabi. Hello? Kaya kailangan nating marimay. Kailangan nating iulit-ulit. Lord, turuan mo ko ulit na maging ikaw yung pinaka-top priority ng buhay ko. Sabi ng Psalms, will you not revive us again? Sabi ko, wow. Yung prayer na nag-cry out na Lord, please, gusto ulit kitang maranasan. Please, gusto ulit kitang makapiling. Gusto ko ulit yung presensya mo ay maranasan ko. So revival in dictionary is to activate, set in a motion, or take up again, renew, to restore to life or consciousness, to put on or show again, to make operative or valid again, to bring back into notice, use, or currency, to quicken or renew in the mind, the reimitate or to reimitate or cheer, the spirit, heart, etc. Reimitate, the word reimitate. Yung ibalik niya yung activeness, yung sigla, ibabalik niya mas higit pa doon sa ginagawa mo o naranasan mo noon. To return to life, consciousness, vigor, strength, or a flourishing condition. To recover from financial depression. Yung nalugi, kailangan ng revival. Pero pag yung nalugi, nakaranas ng revival, He can restore what you've lost. Ang Lord, pag nag-restore, hindi niya lang binalik yung kung ano yung nawala sa'yo. Binalik niya yung kung ano sa'yo ang nawala at dadagdagan pa niya yun. Ganun mag-restore ang Lord. Naniniwala po ako doon. Hallelujah. Flourishing condition to recover from financial depression, to be quickened, restored, or renewed as hope, to become operative or become valid again. Yan yung mga meanings po ng revival. And a cry for revival, meaning po ng revival yon, just revival itself in dictionary, but ang meaning po ng a cry for revival is something that comes from deep within us and can't help to come out and be heard by the ears of God. Yung hindi pa naririnig na Panginoon na iyak, yun yung totoong revival. Kailan ka ba huling umiyak sa Lord? Yung may 50-50 na. Yung nasa bingit ka na ng ano ang tawag doon? Kamatayan or hindi mo na alam ang gagawin mo. And that point is the very important point of revival. Yung wala ka ng ibang matakbuhan, wala ka ng ibang pwedeng lapitan, but you cry out to God. Deep within you, Lord, I can't make this. Hindi ko kaya ito, Lord. Yung umiyak ka ng umiyak sa Lord,
Yun yung pagkakataon na maranasan mo ang revival. Kasi maraming iyak, pero hindi nakaranas ng revival. Maraming luha na nag-pray lang yung luha na yun, pero hindi nakaranas ng answered prayer. You know what? Kung bakit tayo hindi nakakaranas, hindi galing, hindi lahat, hindi yung pinaka-naramdaman natin, yung hindi natin kinuha sa pinakailalim ng puso natin, Lord, ito ako. Minsan kasi nagtitira pa tayo. Mahilig tayong magtira, reserve. Kaya tuloy, nasa reserve ka. Pag pagpapalain ka ng Lord, ay reserve ko muna itong anak ko. Naalala niyo yung sinabi ko last Sunday? Pag ginawa mong available sarili mo, willing, tapos faithful, the blessing will follow. Hindi ka gagawing reserve ni Lord, gagawin ka yung number 1 of His list. Why? Because He knows your heart. He knows the needs of your soul, your heart, and mind. Your body. Kasi alam lahat ni Lord. Kung bakit ka ba magtatago ng nag-iisang spot sa puso mo kung alam naman ni Lord? Hindi pa pwedeng magpakatotoo ka na lang. Hindi naman marites si Lord eh. Siya yung pinakamapagkakatiwalaan. Na kahit ano yung pinagdadaanan mo, Lord, ito po ako, ito po ako, ito po ako, yan po yung totoong ako, Lord, yung ipinapakita mo, yung totoong ikaw, kaya nagpaparanas din ng totoong revival ang Panginoon sa'yo. Huwag kang magtago. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magtatago. Ibigay mo lahat sa Lord. Bakit? Ang sarap pag lahat ay alam ng Lord. Ulitin ko ulit, hindi bumarites si Lord. Hindi ka niya i-chismis. Hawa ka niya. Kasi kaya pro-protektahan niya. And sometimes, kung bakit lumalabas yung mga kahinaan natin, ayaw ni Lord na papahamak ka doon. The more or the closer you get to God, lahat ng weakness mo lalabas. Lahat ng kasalanan mo lalabas. Pagpapalapit ka ng papalapit sa Panginoon, ang lumalapit is yung righteousness mo, yung kabutihan, yung ikaw, yung kasalanan lumalabas. Bakit? Ayaw ni Lord yung kasalanan nakadikit sa'yo, pero gusto ka niya. Uulitin ko ulit. Pagpapalapit ka ng papalapit sa Lord sa paglilingkod mo sa Kanya, lahat ng uri ng kahinaan lalabas. Lahat ng uri ng kasalanan ilalabas ng Panginoon sa iyo kasi ayaw niyang palapit ka ng palapit, bit-bit mo pa rin yung mga kasalanan. Amen. Kasi yung kasalanan na magpapahirap sa iyo. Inaalis ni Lord yung mga bagay na magpapabigat sa iyo. Inaalis ni Lord lahat ng mga bagay na ikakapahamak mo. Ganon po kabuti ang Lord, hindi lang natin na-appreciate this. Lord, bakit mo ako nilaglag? Ano? Hindi ka nilaglag ng Lord. Nasira na ang integridad ko, Panginoon. Di ba rin nang sira ang integridad mo sa Panginoon. Huwag lang sira yung relasyon mo. Why? God can restore your integrity. God can restore your reputation. Nagkamali ka, nakagawa ka ng pagkakamaling hindi mo kayang harapin. But God allows it. At doon sa hindi mo kayang harapin, mayroong restoration, mayroong kayang gawin ang Panginoon. At kaya niyang ibalik na masigit pa doon sa pagkasira mo. I believe in God na pag nagpakatotoo ka sa Lord, He can use you mightily. He can provide anything that you want. Kasi ganoon ang Lord. A cry for revival is something that comes deep within us and can't help to come out and be heard by the ears of God. Crying out to God bring Him instantly to us. Instantly. Naalala mo yung Psalms? God is closer to the broken-hearted and contrite spirit. Kung umiiyak ka, ang Lord nandiyan sa tabi mo.
instantly. Kung kung yung pagkabagsak mo, pagkasira mo, ang Lord andyan sa tabi mo. Yung titignan mo siya, yung lupa tulawa dyan, ito pala. Ganun kalapit si Lord. O kaya nakayakap sa iyo ang Lord. Hindi mo lang maranasan. Bakit? Our heart is full of this Word, not full of His Word. Kaya ang pakiramdam natin, ang layo-layo ng Panginoon. No. Ikaw po ang lumayo. Si Lord palagi yung lumalapit sa iyo. He always make a chance para magparanas sa iyo. Sa problems mo, sa testings mo, sa mga pagsubok, sa mga problems, mga kasalanan, sa mga pagkabagsak mo, God always make a way. He always give a chance para makaranas ulit tayo ng revival sa Kanya. Lagi mong tatandaan, kapatid, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang napagdaanan mo, nangyari sa buhay mo, kayang-kaya kang abutin ng Panginoon in just one cry out. Yung pag-iyak mo, andyan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya dito, crying out to God brings instantly to us. As we all cry out to God, we become one voice. One cry, and God is compelled to respond. Nagre-respond siya kaagad. In an orchestra, when all the instruments are playing at the same time, it's called a fully cry. Kung ang Nasaan yun? Yun, orchestra. Yan. Sorry Di ako sanay sa Tagalog, English po kasi ako. Joke lang. Pag sila ay nag-play, sabay-sabay, all the instruments, lahat, pati yung mga dancers nila, pati yung mga singers nila, ang tawag po doon ay fully cry. Nasa iisa silang goal. Ginagawa nila yung part nila para maging orchestra. Tayo, pag umiyak po tayo ng totoong pag-iyak, yun po yung sinasabi nating fully cry. Di ko alam po kung paano kayo umiyak. Baka may lumalabas po dito, meron din dito, meron din dito. Di ko alam kung ano ang mga lumalabas sa atin, kung dito lang ba. Minsan kasi may kasamang sipon. Tama? Oo, madalas. Ako, mayroon akong sipon. Na minsan, nahihirapan ako pag nandito kaming nagsa-service. Kung sisingot ka, nararangal at mic. Di ba? Kung mo ay, sabi mo no, simubra, may plema pa. Pero walang mali doon kasi that is a fully cry. You cry out to God. At pag nag-cry out ka sa Lord, rinig na rinig ng Panginoon. Clearly. Alam mo yung nakatutok sa Panginoon yung bunganga mo o yung isang person ng isang tao na bumubulong, na pag bumulong siya yung ganito bulong, hoy, alam mo, ang ganda-ganda mo. Ha? Di ba natulog? Ini-emphasize ko lamang po na yung cry out po natin sa Panginoon ay malinaw na makakarating o nakakarating sa Lord. Amen? Galing, no? Just one cry out, instantly, got it. Andyan si Lord. Siguro ganito yon. Kung bakit merong ganong kakayahan ng Panginoon, kasi alam niyang pupunta tayo sa buhay natin na mag-iisa lang tayo. Pero doon sa pag-iisa mo, sa pag-iyak mo, andyan pala siya. Ang galing, no? Kahit iiwan ka ng lahat, hindi ka iiwan ng Panginoon. Just one cry out away. Just one cry out comes from your heart. Deep within your heart, God is in your side. God is at your place. Whatever it takes. Andyan ang Diyos. Andyan ang Diyos. Kasama mo palagi ang Lord, kapatid. Hindi kanya pababayaan. Statement that will never be forgotten. This is the same when we cry out in one voice to our Creator to help us revive and become fully awake to Him and His presence. Now, pupunta tayo sa word na revival. Gusto kong bigyang diin yung will you revive us again?
It is a prayer. Isang magiging prayer mo palagi ito. At ako, Lord, would you please revive me again? Na kahit nasa okay kang kondisyon, hinahanap-hanap mo yung presence ng Lord para ma-enlighten ka ulit. Lord, please revive me again. Yung araw-araw mong hinahanap, this kind of prayer is hindi ka nagsasawang maranasan yung revival na galing sa Panginoon, yung presence na Panginoon. Bakit? Ang revival na galing sa Panginoon, it can help us to transform. Revival is number one, an spontaneous outpouring of the presence and power of God that moves to respond all people. Ito ay isang pangyayari. Sitwasyon, yes, it can be event. Pero hindi lang kasi yung event sa church ang tinutukoy dito. Merong event na personal. Ikaw at ang Diyos lang. It is an opportunity. It is an event to encounter God. Walang pinagkaiba yung church na nag-gather po tayo na mag-isa kang nag-worship personally. Ang pinagkaiba nun, kung naranasan mo ba ang Lord during the church service. Ang pinagkaiba nun is kung sa personal life mo, personal praise and worship service mo, event mo sa Lord, ay napupuspos ka rin. Wala pong pinagkaiba yun. Ang pinagkaiba is kung totoo mong naranasan ba ang Diyos. At yun yung nagkakaroon ng revival. Yun yung nagdideklara ng revival sa atin. Number 2, a heart of repentance and obedience. Ito yung umaamin ka sa kasalanang nagawa mo. Ito yung tinatanggap mo na nagkamali ka at wala kang ibang sinisisi kundi yung pagkakamali mong ikaw ang nakagawa. Number 1, huwag mong sisisihin ang Diyos sa nagawa nating kasalanan o nagpagkakamali natin. Walang intensyon na mali ang Diyos sa'yo. He never intended to do such a worst thing in your life. Hindi na siya sana namatay sa cross. Di wala sanang Holy Week. Wala sanang Palm Sunday today to start the Holy Week. Hanggang next Sunday, the resurrection of Jesus Christ. Kung ang intention ng Panginoon ay para pahirapan ka, di wala na sana tayo ngayon dito. Pero hindi. A real repentance is yung nag-decide ka ng personal. Hindi yung sinabihan ka ng church, ng pastor. Yes, ginamit ng Lord. Ginamit tayo ng Lord through His Word para sabihin sa inyo na repent. For the kingdom of God is at hand. Repent, for the kingdom of God is very soon. Kahit ilang beses sabihin ng pastor o makita mo sa Facebook, Reels, TikToks, yung mga word na magbago, magsisikay na, bumalik ka na sa Lord. Repent, for the kingdom of God is at hand. Kung hindi ka nag-decide personally, nothing will happen. Walang mangyayaring revival. Walang mangyayaring change. Wala. Siguro ang mababago lang sa'yo yung physical, yung looks. Because it can. Kaya eh. Kaya mong magpaganda. Kaya mo rin magpapangit. Kaya mong magpapayat. Kaya mong magpataba. Pero hindi pa rin nabago yung puso. Hindi na bago yung ugali. Hindi na bago yung character. Hindi na bago yung perspective. Kasi walang personal, real, or true repentance. Yung totoong pagsuko sa Panginoon ang nakakaranas ng totoong revival. Amen? Palakpak para sa Lord. Hindi po ako galit. Makinig po kayong mabuti para mas maintindihan po natin. And I assure you, hindi po kayo mahihirapang i-approach ang Panginoon pag nagkamali po tayo. Number 3, a hunger for God and the things for God. Number 1, uhaw ka sa Diyos at uhaw ka sa gawain ng Diyos. Hindi uhaw ka sa gawain ng Diyos at pangalawa lang yung uhaw ka sa Diyos.
Pwede kang mag-serve sa Lord. Pwede kang maging magaling na servant ni Lord na wala kang personal relationship sa Kanya. Kasi magaling ka eh. Pero without hunger for God, lahat ng binibuild po natin, lahat ng service po natin, dito sa ministries natin, ay hindi po magiging well-built. Hindi po magiging matibay yung pundasyon. Iiwan mo kaagad ang ministry mo pag dumaan ka sa pagsubok. Iiwan ka kaagad ng ministry mo pag di ka sinagot ng crush mo. Iiwan mo kaagad ang ministry mo pag wala ka ng pamasahe. Iiwan mo kaagad ang ministry mo pag wala ka na. Pero if you are hunger for God, meron kang personal na pagkagutom. Kumbaga, you always stay, you always want in the presence of God, na hindi mo kaya parang ituloy, o sa pagkagising mo ay hindi mo kayang, ang tawag doon, yung araw na ito ay hindi mo kayang simulan without talking to Him first, reading His Word first, praying to Him first. A minister of God, ang unang pinaprioritize hindi yung ministry, kundi yung ministry mo una personally sa Lord. Kasi hindi mo iiwan ang ministry mo kung meron kang totoong personal ministry sa Lord. Kahit anong mangyari, priority mo palaging mag-serve sa Lord. Bakit? Iba yung nararanasan mo eh. Lord, yes, you need partners. You need works. You need to study hard para maging maganda ang accomplishment mo sa buhay. But without God, lahat po ng yan ay hindi ka masasatisfy. To be honest, without God, your life is not satisfied. Hunger. Paano ba ang hunger? Gutom. Alam mo yung taong gutom, kahit hindi masarap. Ang ganong maalat, gawan to'y paraan. Matabang, gawan to'y paraan. Dadaisala, gawan to'y paraan. Ang apulay baaw, gawan to'y paraan. Yung minsan nga, yung sa sobrang gutom mo, kahit sabaw lang, marami ka pa rin nakain. Hello? Gutom ka eh. Kumbaga, gumagawa ka ng paraan para maranasan mo ang presence ng Panginoon. Yun yung hunger. Yung kahit na may pinagdadaanan ka, you set aside things. You are not emotion-driven. You are spirit-driven. Na Lord, ito yung pinagdadaanan ko, but I don't approach this para mapigilan niya yung pag-worship ko sa'yo. Ang titignan ko, Lord, kung ano yung mangyayari today na nasa presence mo. At minsan, pag itiniwala mo lahat sa Lord, yung mga bagay na nahihirapan ka, kusa na lang nagiging maayos. Kusa na lang na, hindi ko rin alam, hindi ko rin ma-explain, but I experience it. Lord, ganito ba yun? But hindi madali. Hindi madaling yung parang nandun kang palagi sa instant reward, instant blessing. Kasi kailangan mong pagdaanan para alam mong i-explain. God bless me because why? Why God bless you? Kasi maganda po ako. Pogi po kasi, mabango po kasi, Pastor, kaya ako binibigyan palagi ng pabango ni Lord. Ha? Nakatanggap po ako ng ganito. Pastor, bakit? Why God bless you? Why? It's because I seek Him first. It's because I love every moment of life na gusto kong i-dedicate sa Kanya. I love Him because in my downfall, in my sin, in my weakness, God hug me, accept me, and forgive me. Yun yung pinaka-reason why God bless you. Kasi nagpapakatotoo ka sa Kanya, magpapakatotoo din ang Diyos sa'yo. A hunger for God and the things of God. Minister of God, huwag mo ipagpapalit si Lord. Why? Hindi deserve ni Lord ang ipagpalit siya. Number 2, pag pinagpalit mo siya, ikaw na yung pinakakawawa tao. Magiging kawawa ka.
Siguro okay ka ba this year, next year, pero darating sa, alam mo pag nawala ka sa presence ng Panginoon, ang hirap nun. Parang hindi ko kayang mabuhay pag wala ako sa presence ng Lord. Lahat magiging peke. Peking pag-iyak, peking pagtawa, peking blessing, peking kaibigan, magiging peke ka na rin sa iba. Lahat ay fake. Hello? Yung dami mong pera, pero kinabukasan, tataluli at lang. Yung kautom mo, tataluli ko. Bakit? Kasi wala ka sa presensya ng Panginoon. Pag nasa presence ka ng Panginoon, yung hunger mo, walang problema eh. Sabi ko nga, susundan ka ng blessing. Surely, goodness and mercy will follow you all the days of your life. And we shall dwell in the house of the Lord forever. Things of God, things of God. Hindi ka lang pwede, hindi lang sa church ang lugar na para magamit ka. Yung nandito, nandyan, tumutugtog, nag-a-usher, naglilinis. Pwede mo itong gawin, number 1, sa bahay. Number 2, sa ibang lugar. Kahit saan ka mapunta, represent ka. Mag-initiative ka. Not the purpose yung ipakita mong pataan, tawag doon, yung pakitang tao. Hindi. Pakitang, ano ito? Pakitang gilas ko ito sa Lord, hindi sa tao. Kasi nasawan ka lang, no, napakitang tao ka sa mga tao, wala pa silang sasabihin maganda sa'yo. At pag wala kang narinig na maganda, naturayaan. Di ba? Ma-frustrate ka. Ginawa ko ng lahat. Bilang isang leader niyo, ako na nag-research, ako pa nag-report, ako pa nag-defense, ako pa nagbayad ng pamasahin niyo. Tapos kaya lang. Okay. How dare you? O di ba, disappoint tayo. Kasi nagpakitang tao tayo sa tao. Pero pag nagpakitang gilas ka sa Panginoon, kahit alam mo yung iisa lang ang audience mong nag-worship lead, kahit kukunti ang dumalo this Sunday, hindi mababago yung energy mo, hindi mababago yung excited mo. Bakit? Kay Lord mo dinidedicate. Ang pinaka best audience na minister, servant of the Lord is God. Yes. Counted sa Lord lahat ng ginagawa mo paggaling sa puso. Number 4, a desire to go deeper in Him and to excel to a higher level spiritually. Go deeper. Ito yung continuous, hindi discontinuous. Ang Kristiyano habang tumatagal lalong nag-uumapoy, aliwan mong kakapoy. Let me remind you guys, nagmamature ka physically, nag-birthday ka na. Yung spiritual mo dapat mag-mature, mag-birthday din. I mean to say, the more na tumatagal ka sa Christian life, the more na nai-experience mo yung pagkilos ng Panginoon. I don't mean to say na hindi ka makakaranas ng problems, trials. Pero yung problema, trials, testing, struggles, even worse, anything that can cause you to stop is a place na mapatunayan mong meron kang Diyos at mahal mo sila. Pag napagtagumpayan mo yun, alam mo, you are very proud sa sarili mo, Lord, nakakayanan ko dahil sa iyo. Ang sarap kasi may accomplishment ka na si Lord ang tumulong, hindi ka magyayabang. Pero pag ikaw lang, iyayabang mo sarili mo. Pero mahirap magyabang. Ang hirap itaas ang sarili. The Bible tells us, says, na ang nagpapakataas, binabagsak ng Panginoon. Pero ang nagpapakababa, itinataas ng Panginoon. Ang sarap pag ang Lord ang nagmamataas o itinataas ka ng Lord. This is my son, the whom I please. Ito ang anak ko. Kahit nahihirapan, kahit napapagod, I'm so very proud of this. I-bless ko ito. Amen? Ganun ang Lord. Di mo kailangan maging perfect para makita niya yung service mo na maganda. All you need to do is be yourself. Lord, ito yung kaya kong gawin. I give my best to this. And God is pleased. Na, okay na yan. Masaya ako sa ginawa mo.
Yung mga bagay na simple. Simpleng-simple ay nagbibigay ngiti sa Panginoon. Huwag mong pahirapan ang sarili mo just to please men. Ito, mas masarap na hirapan ka to please God. Kasi lahat ng nawalang pagod, napapalitan. Go deeper. Desire deeper. Di ko alam kung paano kayo mag-dwell. Di ko alam kung paano kayo magbasa ng Bible. Pero dagdagan nyo pa po. Huwag lang yan yung palaging, yes, nothing wrong na marami po tayong alam sa Bible. Ang ibig kong sabihin sa deeper dito is yung not just knowing the Word of God, but walking in the Word of God. Kasi kahit gaano kaalam sa Bible, kung hindi nakikita sa pagkatao mo yung Bible, nagiging immature pa rin tayo. I go deeper. Nagiging batang Kristiyano pa rin tayo. Nagiging baby Christian pa rin tayo. We just know, we just memorized it. Ang bata, pag baby tinuturuan magsalita, baho mo, konto. Kasi di ka naliligo, natuturuan siya. Baho mo, dad. Baho mo, ma. Hanggang ma-memorize siya na lahat na masasabi niya na yung words na mag-ayos, maganda, yung pronunciation niya, okay. Magiging maayos, magiging maganda. Tama? Pero yung talk niya, dapat maging walk niya rin. Pag sinabi mong, I am son of God, daughter of God, I am redeemed, I am forgiven, I have a commitment, I made a commitment to God that my life is for He is alone. Then makikita sa buhay mo, makikita sa social medias mo, makikita sa act mo sa school that you are sons and daughters of God. Ganun yun. Hindi yung anak tayo ng Diyos every Saturday and Sunday lang. Or pag nakita mo lang yung isang kapatiran, ay anak ako ng Diyos ngayon, susuot ko na yung pagiging anak ng Diyos. O pag naghiwalay na kayo, uparin ko na ulit, mundo na ako. Yung nagbabalat ang iyo ka. No. We go deeper. Alisin na natin yung buhay natin na nakakompromise sa mundo. Alisin na natin yung buhay natin na nakadikit, naka-attach pa rin sa mundo. Bakit hindi mo mararanasan ang revival? Sabi ng Lord, ayaw ko ng dalawa ang Diyos niya. Ayaw ko yung dalawa ang pinaglilingkuran niya. Gusto ko, ako lang. Ganun ang Diyos. Kung talagang mahal mo ako, anak, then ako lang. Bakit? Kaya ba nilang ibigay kung ano yung kaya kong ibigay sa iyo? Hindi. Can the Word gives you peace? Hindi. Sa bisyo, bibigyan ka ba niya ng peace? Hindi. Naatapis ka labat. Kasumpal mo? Yes. Kasi ganito yun. Pag umiinom po, kasi noon kasi rin ako, umiinom din pa ako ng alak. Para makalimot sa problema, iinom. Tapos pag nawawala ulit yung alak, parang may problema ulit, paano ko ulit sisolusyonan ito? Iinom. Iinom. Pero pag wala nang pambili, problema ulit, uutang ng iinom eh. Yung sunod, patong-patong na problema ang dinadagdag ng mundong ito, to be honest. Ay hindi nyo namamalayan. Kasi masaya eh. Okay, ginagawa ng lahat. So, I will do it also. Tapos bahala na kung anong outcome. Ngayon, pag bahala na magiging outcome nito, bahala na magiging resulta nito, hindi mo alam, ang layo-layo mo na sa Lord. At alam mo ba, pag malayo ka sa Lord, ang hirap na mag-pray. Ang hirap ka nang gisingin. Ang hirap mo nang i-shake, sabihin, "Hoy, gising!" Kaya hanggat maaga pa, protect your heart. Protect your mind. Protect your spirit. Huwag mong ibibigay sa Satanas sa mundo ang kaluluwa mo, hindi ka magiging masaya.
madadami pa buong pamilya mo, pupunta ka pa ng impyerno. Kaya habang may pagkakataon, huwag mo nang pagmatigasin ang puso, ilapit sa Panginoon, at pag nakakilala ka na sa Panginoon, naranasan mo ang presence ng Lord, alam ko naman, hindi ka naman mag-church, hindi ka naman babalik sa church na wala kang naranasan o wala kang na-experience, wala kang natutunan, wala kang wala kang na-encounter. Na dito mo lang na-encounter, not the building, but the presence of God. Alam ko, bumabalik po kayo. Hindi ko alam ako ito yung motive. Kasi ako, pag meron akong nagustuhang church or seminars na na-bless ako, sana maulit-ulit. Why? Kasi yung experience mo, yung encounter na nangyari, yun yung ginahanap-hanap mo. And if you go deeper, mararanasan po natin ang revival, araw-araw, tuloy-tuloy. So revival is not just revival. Yung sasabihin na youth revival, a night of revival, and then we sing about worship song about revival, si pastor mag-preach about revival, and si pastor magpapa-altar call, and then si pastor magli-lay hands, iiyak yung nililay hands, matutumba, tapos uuwi, walang nangyari. Hindi po yun ang revival. Ang revival, kahit hindi revival ang event, naintindihan ang salita ng Diyos, umuwi, ina-apply niya ang salita ng Diyos, at pagdating ng Monday, ina-apply niya yung natutunan niya, yun po ang totoong revival. May change. Revive means to be alive again, to be born again. It's not just a way of religious thing, na sisimba ka, pag-uwi mo, maayaw ka na eh. Di ba? Magsisimba ka, pag-uwi mo, tamad ka pa rin. Magsisimba ka, tapos pag-uwi mo, wala pa rin nagbago. Walang dumagdag. Hindi po yung true revival. Ang true revival is yung narinig mo yung salita ng Diyos ngayon, isusulat mo yan, inu-note mo yan, tatandaan mo yan, at pag na-encounter mo yung event, situation na yan, i-apply mo. That's what you call revival. Nagdesisyon ang isang tao na magbago. Revival. If you ask revival for God, yes, He will do it. Pero revival personally will happen when you decide to change. Yung sisuko mo lahat, Lord, ito po yung kasalanan ko, hindi ko na po yan papalikan. Yun yung revival. Kunwari, ito yung kasalanan ko, ilalagay ko dyan sa table ni Lord. Lord, yan po yung kasalanan ko, isinusuko ko na po. At aalis ako na wala na akong dala. That's revival. Iniwan ko lahat sa Lord at ang kukunin ko na is yung ano yung ibibigay ng Lord. May bago akong ginagawa, may bago akong pinagkakaabalahan, pero hindi na yung kasalanan ko, kundi yung gusto ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko. That's revival. Hello? Conclusion. We can have dead relationships, dead finances, dead dreams, and dead emotions. We need revival spiritually. We need revival over our past mistakes or past regrets. We need revival for our future too. God breathed life into dead things. This is revival. Lahat ng uring patay sa atin ay kayang i-revive ni Lord. Number one, magpapakatotoo ka lang. Lord, this is me. I commit sin. This is me. This is my weakness. This is me before. This is me now. And I need you, Jesus. At pag naranasan mo si Jesus sa cry out na yon, iiwan mo lahat. Lord, I give it to you. This is me. This is my old me. Alam niyo kapatid,
Pag hindi mo isinuko yan, hindi ka makaka-step palapit sa Lord. Akala mo lang ang lapit-lapit mo kasi nararanasan mo ang presence ng Lord. Pero hindi, as long na hindi mo pa rin naisusuko yan. Give up to God. Give to God. Hindi ka imamarites ng Lord. To be honest, He will protect every area of your life. Just be yourself. At kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin mo, yun ang susundin mo. Magbasa ka ng Bible araw-araw, malalaman mo kung ano yung purpose mo sa buhay, kung bakit ka nakakilala sa Lord, kung bakit ka umaattend, kung bakit ko gagawin ito, gagawin yan. It's because God wants you to be used for His glory. At pag nagawa mo yun, yun yung isa sa buhay na pinakamaganda. To be honest. This is life. I never imagined this kind of life before. Sabi ko, ito yung pinaka-the best sa buhay. Hindi ko alam kung paano nyo tignan ang buhay. It's either maganda ang bahay, malaki, may sasakyan, may swimming pool, nabibili ang lahat. But for me, life is yung naglilingkod ka sa Lord, yun yung pinakamasarap na buhay. Yung magkaroon ako mamaya ng sasakyan, bonus na lang yun. Hindi yung magpapasaya sa akin. Ang magpapasaya sa akin is si Lord. Yung magkaroon ako mamaya ng bahay, hindi ko kayo papapasukin doon. Siyempre bahay ko lang yun. Mag-pray din kayo. Ang damo naman ni Pastor. Hindi, joke ko lang yun. Sabi ko, Lord, kahit hindi bahay, church na lang iregalo mo sa akin. Saka isang malaking court. Dami kasing gatol sa amin, Lord. Daming mga adik doon sa bola. Kaya huwag lang silang making mukhang bola. Kayang i-revive ni Lord. Patay na relationship. Walang imposible sa Lord. Mindset mo lang yung ayaw mag-isip ng posible. Corrupt business, kayang i-revive ng Lord. Dead dreams, yung patay na pangarap. Meron isang leader na sabi niya, yung matanda na siya, hindi ko na-accomplish yung dreams ko. Pero pag nakikita ko yung anak ko na meron siyang dreams katulad sa dreams ko, related in my dreams, I support my son. Kasi sa pag-support niya daw, na-accomplish niya yung dreams. Kaya walang namamatay na pangarap. Kahit gaano ka pa katanda. Siguro patay na kukulang, no? Pero kayang palitan ng Lord yan. Hello? Are you with me? Naintindihan niyo po ba yung gustong sabihin sa inyo ng Panginoon today? Sabi ng Lord, come to me. I will revive you. I will strengthen you. I will give you peace. I will give you joy. I will give you hope. Yun yung pinakamasarap maranasan. Hindi ko sinabing pag may pera ka, hindi mo mararanasan to. Ay, para lang sa may hirap yan, no? Lahat po ito ay para sa lahat. I mean, you can experience this. Whether you are okay, not okay, poor, or rich, may problema o wala, you can experience revival. Kasi lahat naman tayo kailangan ng revival. And even I need revival. And I love revival. Bakit? Not the event, but yung outpouring ng Holy Spirit. Tapos doon sa outpouring ng presence ng Holy Spirit, makakapag-decide ka, makakukonvict ka. May conviction na, Lord, ang dumi ko. Pero doon sa pagsabi mo, ang dumi mo, niyayakap ka ng Lord. Hallelujah. Can you just close your eyes?